viewers, ano man ang kanilang sitwasyon, padaluin mo ang kagalingan, ang kaunawaan, ang kasaganaan, ang kaunlakan. Pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Sarap ng pagkain doon. Dami pagkain. Siguro sa pagkain ito kapon. Daming pagkain. Tunay na ang biyaya ng Panginoon by faith lagi. Grace and faith and living by the Spirit. Not walking by sight, not walking by the flesh. Karang linggo na pag-aralan natin. Before the law was given and grace was given. Before the law, Abraham lived 175 years. Walang sakit. Kasi walang batas na sinusunod. Nung ibinaba ang 10 Commandments, nakamatay ang marami. 30,000 almost died. Because they were condemned when the law was given. And when the grace was given through Jesus Christ, naroon ang naligtas almost 3,000 din. Kaya, grace is the ministry of life and law, the ministry of death. When you are under the law, naroon yung sakit karamdaman. When you are under grace, walang nangungundim, walang bawal yan. Bawal kumain ng ganito kasi magkasakit ka. Wala na sa atin yan when we are under grace. Kumain, anong pagkain, pasalamatan ng Diyos, then nilinis na lahat ng pagkain. Amen? At kung mayroon mang sakit na dumarating, 2,000 years ago, pinagaling na tayo. Amen? Kung may pangangailangan tayo financially, God will supply all our needs. Ganun lang ang buhay natin bilang mga believer. Namumuhay tayo hindi sa ating mga plano at kaisipan, namumuhay tayo ayon sa direction ng Panginoon. Amen? Okay lang magplano, pero karamihan sa plano, kahit sa ministry, kahit sa buhay natin, hindi naman nangyayari. Kasi ang Diyos ang nagpapatupad sa lahat ng mga plano niya sa buhay natin. Amen? Huwag malungkot, huwag sumamang loob kung ang plano niyo sa buhay hindi nangyari. Dahil iba ang plano ng Diyos sa buhay natin. At ang plano niya ay laging, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and give you a good future. Maganda ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Sa lahat ng mga viewers, I encourage you, huwag kayong ma-distract sa kaguluhan ng korupsyon. Huwag nating intindihin, ipag-pray natin ang bansa natin na mawala ang korupsyon. Pero huwag tayong paapekto, huwag tayong mainis. Pwede nga, huwag natin panuorin yung mga balitang negative. Kasi ang mga balita araw-araw, pinapanood, pero ang salita ng Diyos, hindi pinapanood. Kaya, hindi gaanong nag-glorify ang salita ng Diyos. Pero kahit hindi nag-glorify ang salita ng Diyos, linggo lang pinakinggan, minsan ilan lang din ang sumasamba, pero ang salita ng Diyos may kapangyarihan. Amen? Ito'y kumikilos, iba't ibang dako. Amen? Araw-araw may nabuborn again. Amen? Ang naborn again, hindi na ma-abort. Pag naborn again ng isang tao, born again na forever yan. Nakakonik na sa Diyos yan. Ang Holy Spirit na ang magdadirect sa buhay ng tumatanggap sa Kanya. Kahapon, ilan? 3 ang tumanggap, mga bata, mga teenager, sinasabi ko sa kanila ang paano ma-born again. Kaya sa umagang ito, tuloy natin, mga viewers at sa lahat ng mga yung nanonood sa atin sa South Korea, ang nanonood sa atin sa Amerika,
ang nanonood sa atin sa San Pablo, sa lugar na June, na nag-aabang lagi sa atin, at sa mga iba pang nanonood na hindi natin kilala. Dahil maraming pastors na nagmumonitor sa atin kung ang mga tinuturo natin ay tama. Kaya tayo lagi mayroong mga verses na pinapakita. Kasi pag hindi tayo nagpakita ng mga ganyang talata at may paliwanag ng tama, sasabihin nila, ang gulo-gulo na ating mga paliwanag. Pero I believe na ang paliwanag natin sa biyaya, hindi magulo, malinaw. Amen? Hindi natin binabago ang verses. Pag sinabi nga eternal life ang lahat ng sumampalataya. Hindi nagbabago kahit ikay nagkakamali, kahit nagkakasala. Hindi mawala eternal life. Okay, ito yung magandang pag-aaralan natin. Stand firm. Sabi natin, stand firm. Amen? Ang stand firm, tumayo ka kasi dahil mayroon kang tinatayuan. Amen? Doon sa Exodus, sabi ng Diyos kay Moses, stand still. Amen? Kasi stand still dahil panunurin nila Moses yung gagawin ng Diyos. Dito sa stand firm, maging stand firm ka kasi matibay na ang paniniwala mo. Amen? Stand firm. Okay, bakit niya sinasabing stand firm? Why is it that verse sa 1 Corinthians 15:57 that stand, sabi niya, thanks be to God. Pasalamatan na natin ng Diyos. Amen? Who has given us the victory. Ibinigay na sa atin ang tagumpay. Amen? Paano mabubuhay tayo sa kinabukasan, taon-taon mabubuhay tayo. Pero ang tagumpay ay binigay na sa atin 2,000 taon na nakaraan. Amen? Mabubuhay tayo doon sa nakaraang ginawa ng Panginoon sa sangkatauhan. Ngayon, makikita natin ang kasalanan, rampant. Pero tayong mga nasa biyaya, tayo nangangaral at sinasabi natin sa mga tao na ang lahat ng kasalanan mo, bakla ka man, magnanakaw ka man, kurap ka man, nais ng Diyos na malaman mo na ikaw ay pinatawad na sa lahat ng iyong mga kasalanan. At the moment you believe that God has forgiven you from all your sins, that is the deliverance, that is the time, the moment ng kasalanan mo ay nagkaroon na tinatawag, you are no longer under the dominion of sin because you are already under the forgiveness of Jesus. Amen? For sin has no more dominion in you, for you are no longer under the law, but under grace. Napakataas ng bundok ay nakyat namin kahapon. Ang bundok nilagyan ng hagdanan. Ang kagandahan, hindi kami napagod. 3 years old na bata, bit-bit ko, naglalakad kami, hindi napapagod. Nabibless ako sa bata. Kasi sabi pala, ang mga bata na yan, mayroon talagang extraordinary na lakas yan sa kanilang kabataan. At ang sabi ng Panginoon, habang tayo nanampalataya sa ating Panginoon, ang ating gustong-gusto ng Diyos ng ating kaisipan ay tulad ng bata. Amen? Lagi natin pinagmamalaki ang Diyos. Amen? Yung batang maliit kahapon, pinagmamalaki niya, mga laruan niya. Oh, ito mga laruan ko, lolo. Ito si mama, ito si papa, pinagmamalaki niya yung mga magulang niya. Tayo, bilang mananampalataya, lagi nating ipagmamalaki ang Panginoong Diyos sa ginawa niya sa atin. Amen? Kaya pag nagkukwentuhan natin, kung pwede lang, kung tayo grace na, iwasan natin yung mga nagagawa natin. Huwag na natin ibida yung mga nagagawa natin. Ibida natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Ang sabi dyan, tingnan niyo po, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding
in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Lahat ng mga nagpapakanta, sina James, lahat ng inyong ginagawa ay may kabuluhan. Pastor Vilmar, yung pagluluto ng pagkain, ang pagdalo, ang pagsamba, lahat na yan ay may kabuluhan. Amen? Amen ba? Ang sabi niya, therefore, my beloved brethren, be steadfast. Steadfast. Maging matatag ka. Amen? Hindi ka nag-move. Ano mang mga pagsubok, immovable. Always abounding in the work of the Lord. Kaya sa atin kung saan tayo dinadala ng Panginoon sa kanyang gawain, kahit gaano kalayo yan, as long na ang puso mo'y masaya. Amen? Kasi hindi tayo dadalhin ng Panginoon sa malayo na walang kabuluhan. Ang gawain na yon, ang gawain ni Lord ay laging may kabuluhan. Amen? Napakaganda po ng verse 10, verse 58. Amen? Verse 58 ng 1 Corinthians 15. My beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, for your labor in the Lord will not be in vain. Amen? Ang pag-aalaga natin sa ating mga anak, ang paglalaba natin, ang pagluluto natin, amen? Lahat na yan ay ginagawa natin sa Panginoon. Itinanim ng Diyos sa puso ng nanay. Amen? Na magtrabaho ang nanay, magtrabaho ang tatay para alagaan yung kanyang mga anak at paglaki. Ano pong mangyayari para palakihin ng kanyang mga anak? Yung lahat, sabi ko nga, sa mga nanay, sa mga senior citizen, huwag kayong mag-alala. Yung pagpapalaki natin sa ating mga anak, pagpalaki natin sa ating mga apo, lahat yan ay may kabuluhan. Amen? May reward yan. Amen ba? May reward. Kung ang mundo ay may reward pag nanalo ka sa isang sports, mas lalo ang Panginoon. Amen? Dahil ang reward na binigay sa atin ng Panginoon, ang requirement lang niya, hindi yung performance natin. Ang requirement ng Panginoon sa reward na binibigay niya sa atin ay ang paniniwala lang. Kasi ang paniniwala natin sa Diyos, faith is our currency in heaven. Amen? Sa lupa, may perang ginagamit, pero ang mga pagpapala ng Diyos, kailangan ang pananampalataya upang bumaba sa atin ang mga pagpapala na yan, ang mga material na yan. Kailangan, ako'y naniniwala. Sabi ng ating bishop, ako'y naniniwala na ako'y milyonaryo na. Ako'y magkaroon ng milyon-milyon. Nakita ng aming mga mata kung paano nangyari ang kanyang dinideklara. Amen? Dinideklara natin na tayo mayaman, masagana. Amen? Kaya kung ano yung pinipreach natin sa pulpito, paniwalaan natin. Time will come, hindi na tayo mangangailangan pa financially dahil marami na tayong pera. Amen? God will supply all our needs. Pero mo, in a span of 3 years, 3 months, yung ating bishop ay kumita ng milyon-milyon. Kaya sabi niya, I am blessed because God was with me. You are blessed because God is in you. Amen? God was with him, Joseph the dreamer. The Lord blessed him because God was with Joseph. Amen? God promoted him. Kaya lahat tayo naniniwala sa Diyos. Kung may promotion, ipopromote tayo ng Panginoon. Ang ating finances, ipopromote niya. Kung ang pera mo ay nakalagay lang doon at hindi umaangat, paangatin ng Panginoon yan. Amen? Paniwalaan natin. Our labor in the Lord will not be in vain. Maging matatag lang tayo. Huwag tayong madala sa mga pagsubok. Huwag tayong matinag.
Amen? Steadfast, immovable. Yung dalawa na yan. Yun po ang isa lang ang ibig sabihin yan. Steadfast. Immovable, hindi natitinag. Hindi nadadala sa mga bagay na nakikita. Amen? Tulad pong sinasabi ko, ang lugar na ito, maraming anghel na nandito. Nakatingin. Amen? Tinitingnan ko ang pinipreach natin ay biyaya. Amen? Mayroon isang babae preacher. Ngaral siya nangangaral, pero ang pinipreach niya, condemnation. Kinukondem niya ang mga makasalanan. Nakikita natin, the strength of the law, the strength of sin is the law. Amen? And the law is the ministry of death. 23, 24 years old. Ang lakas-lakas ng mga aral, pero nung ilang kailan lang, biglang namatay. Ang lakas-lakas. Pero nangangaral naman siya kay Jesus. Amen? Kaya ang buhay natin, kailangan talagang nakatingin lang tayo kay Jesus. We are blessed because of Jesus. Next verse. Impossible. Imposible. Amen? Yung salitang imposible, yan din ang sagot natin mamaya. Imposible. Ibig sabihin hindi mangyayari dahil imposible. Ito po. Controversial po yung verse na yan. It is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit. Sabi niya, it is impossible for those who were once enlightened. Naging malinaw na sa kanya. At siya'y nakatikim ng heavenly gift. Mga pagpapalang galing sa langit. And have become partakers of the Holy Spirit. Amen? Na ranasan na niya ang mga pagpapala na gagaling sa Santong Espiritu. Tingnan po natin yung verse na yan. And have tasted the good word of God and the powers of the age to come. Amen? Natikman niya ang kabutihan ng salita ng Diyos, ang kapangyarihan, signs, wonders, and miracles. Natikman niya, naranasan niya. At ang sabi niya, and be fall away to renew from again to repentance, since we crucify again the, ano yung sabi niya? For themselves, the Son of God. And sabi niya, put an open shame. Pinahiya daw nila ang Panginoon. Yung sumulat niyan, at ang sulat ng Hebrew ay para sa mga Hudyo. Tandaan niyo po yan. At ang sumulat yan si Pablo. Amen? At nakikita nila na ang mga Hudyo ay hindi naniniwala sa Diyos, kay Jesus. Sila ay atubili. Kaya, yung sulat ni Pablo sa talatang yan, ay ina-assume niya. Amen? Parang si Moses. Ina-assume niya na, paano kung sakali? Pero ano po ang sagot? Ano po ang sagot niyan? Imposible na mangyari yan. Doon pa rin sa unang talata, sinabi na doon, niya roon na imposible. Amen? Hindi mangyayari yan. Amen? Hindi mangyayari na isang taong nakaranas ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos, siya'y bumagsak muli. Siya'y mag-fall away. Hindi mangyayari yan. Imposible. Walang taong ganun. At kung mayroong tao man, maaaring kumatok yung kanyang pag-iisip. Kaya nagagawa niyan. Tutuloy natin. Binakapan po yan ni Pablo para ang mga haka-haka na yan ay hindi talaga mangyayari. Amen?
Binakapan niya yan. At ang sabi ni Pablo, land receives the blessings of God. Ang lupa ay tumatanggap ng pagpapala ng Diyos. Ang tinutukoy na yan, tayong mga tao. Kahit tayong mga lupain, tumatanggap ng ulan. Ang blessing, ang ulan ay blessing. Amen? Land receive the blessings of God. Ang lupain ay tumatanggap ng blessings of God. In what reason? Sabi niya. Sabi diyan, for the earth which drinks in the rain that often comes upon it, and bears herbs useful for those by whom it is cultivated, receives blessings from God. Amen? Ang lusog ng lupain ng pinuntahan namin kahapon, murang mga gulay, magandang, masagana ang kanilang mga ani. Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos. Na ibig sabihin na ang lahat ng taong tumatanggap sa biyaya ng Diyos ay tumatanggap ng pagpapala sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin yan. Amen? Inahalintulad lang niya ang lupain na tumatanggap ng ulan at kinukultivate ng farmer ang lupain na yan. At ang pinagpapala naman talaga. Kung ang lupa ay pinagpapala rin ang mga taong kumakain ng gulay. Amen? Ang mga taong kumakain ng dragon fruit. Ang mga taong kumakain ng pako. Yung pako, ang sarap ng pako. Yung pako na bumuhay lang yan sa parang wild vegetables sa kabundukan. Pero ang sarap ng pako. Pwede mo siyang igisa ng sardinas. Amen? Kung ano yung pagpapala sa lupa, ang pagpapala na yan ay para sa tao. Amen? Amen. Hallelujah. Napakaganda po ng verse na yan. Pinaback up ni Apostle Paul yan na ipinapakita niya na imposible ng taong nakaranas ng pagpapala ay bumagsak na muli. Ito pa. Ito pang verse na ito. Tingnan niyo po yan. Sabi niya, but if it bears thorns and bristles, ano yan? Briars, thistles, sa ibang translation, thistles, thorns. Amen? At ang sabi niya, it is rejected and near to being cursed, whose end is to be burned. Ano po masasabi niyo po sa verse na yan? Amen? At nang sabi niya, ulitin ko, but if bears, thorns, and briars, thistles, sa ibang NIV, it is rejected and near to be cursed. Sabi niya, whose and to be burned. Doon sa verse na imposible, sinundan ng blessing, ng ulan, binigyan niya ng illustration ng ulan, ng biyaya ng Diyos ay parang ulan, nang naniniwala sa biyaya, ay pagkakaroon ng blessings ng Panginoon. Unlad, kanilang pamumuhay, at yan sinundan niya. Kapag nabasa natin ang terms, ang ibig sabihin niyan, tinik. Amen? At ang thistles na yan ay dawag. Alam mo yung dawag sa Tagalog? Tinik. Mga tinik nagsama-sama. Ang tinik at ang dawag ay maraming tinik. Amen? It speaks about Jesus. Amen? Yung terms na yan na ilagay sa kanyang ulo at maraming dawag, maraming tinik na itinurona sa kanya, hindi ginto ang binigay sa kanya. Amen? Nang sabi niya diyan, siya naging sumpa. Amen? Yung tinik sa kanyang ulo
tumulong dugo upang ang inyong, bakit sa ulo inilagay yung tinik? Tingnan niyo po, bakit sa ulo inilagay ang tinik? At naging sumpa. Amen? Dahil sa ating mga buhay bilang mananampalataya sa mga tao sa mundong ito, naroon ang maraming maling paniniwala na sa pagtagas ng dugo ng Panginoon, nilinis niya ang ating mga maling paniniwala. Amen? Amen? Tandaan niyo po yan. The moment na tayo naniniwala sa biyaya, lagi niyang inaalis ang mga wrong beliefs. Ang mga wrong beliefs na yan, na kapag ikaw ay may sakit, hindi galit ang Diyos sa iyo. Amen? Maraming tao pag nagkasakit, nagkaroon ng pagkalugi sa negosyo, iisipin nila, may masama akong nagawa, kaya nangyari sa buhay ko ito. Hindi po gawa ng Diyos ang mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Amen? That is one of the reasons why the thorns and the thistles ay inilagay sa kanyang ulo. Amen? At ang lugar na kung saan nilalagyan ng tinik na yan, ang tao na yan, ang Panginoon ay naging sumpa. Para ikaw, nasa ilalim ng sumpa, ikaw ay tinubos. Amen? Mula sa sumpa, ikaw ay magkaroon ng pagpapala. Napakaganda po ng verse na sinabi ni Pablo. Amen? Ang akala natin, yung talata na yan ay literal na tinik. Pwede nating aralin sa literal na tinik. Amen? Thorns and thistles. It is rejected and near to being cursed, whose end is to be burned. His body was burned. Amen? The judgment of God was upon him. Ang judgment natin, sinalo niya. Amen? But, ang judgment ng Panginoon, the body of Jesus Christ is greater than the judgment of God. Amen? Ang alay ng Panginoon sa kanyang katawan ay higit doon sa puot at galit ng Diyos. Sinalo niya lahat upang tayo ay magkaroon ng biyaya at pagpapala. At yung talata na yan ay nagbaback up doon sa ating inaral na imposible ng mga tao na karanas ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Imposible sila'y mag-fall away. Amen? Tuloy natin. Napakaganda po ng mensaheng ito. Dahil ang sabi niya, God is not unjust. Amen? Ang Panginoon ay punong-puno ng justice, mga magulang at kapatid, sa lahat ng mga viewers natin. Amen? Lahat ng kabutihan natin. Sabi nga doon sa mga napapanood natin, pay it forward. Mayroong gusgusin, napakarami, ang haba ng buhok. Ginupitan niya ng libre. Sabi ng gusgusin, wala akong pambayad. Sabi nung gumupit, no problem. Dinilisan niya, dinamitan niya ang napakaruming tao. At dumating ang panahon na ang tao na yan ay naging milyonaryo. Binalikan niya yung gumupit sa kanya. Tinulungan niya. Amen? Kung ang tao ay ganon, mas higit ang Diyos. Basahin natin po yung talata na yan. Sabi diyan, Beloved, we are confident of greater things concerning you. Yes, things that accompany salvation, though we speak in this manner. Binigyan niya ng kahalagahan ng kaligtasan natin. Amen? I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation.
Ang salvation natin dyan, completeness. We are saved. Amen? Kung ikaw may sakit, kasamang niligtas ang iyong karamdaman at ikaw'y pinagaling. Forgiveness, prosperity, yun po yung salvation, ha? Tandaan nyo. Maraming tao na hindi naniniwala, ay maraming mga minsan believer, hindi naniniwala na ang Diyos ay nagbibigay ng prosperity. Salvation is complete. Amen? You are healed. You are forgiven. You are prosperous. You have prosperity in Jesus. When we have Jesus, we are prosperous. We are healthy. We are forgiven. Amen? Kaya kung ano man ang binabato sa atin about grace, huwag na natin silang patulan. Kasi gusto nila, ang pagpapala nila ay makamtan nila sa kanilang mga mabubuting gawa. Kung ang masipag at tiyaga ng trabaho ang siyang susi sa kasaganaan, sabi ng ating mga elder, bakit ang mga karpintero ang mga gumagawa ng hindi naging milyonaryo? Ang sisipag nila, ang init at ang araw naroon. Pero bakit hindi sila yumaman? Ibig sabihin ng pagyaman, pagunlad, nang gagaling sa Panginoon. You can be a millionaire in 1 year. You can be a millionaire in 2 years. Si Bishop, 6 months. At patuloy. Amen? Ang kaligtasan na napakahalaga. Ang sabi dyan, Beloved, sabi yan, we are confident of better things. Amen? Concerning you, the things that accompany your salvation. Ang kaligtasan ay kalakip na mabubuting bagay. Amen? Amen? Kaya sa mga viewers, kailangan mong tanggapin, paniwalaan si Jesus para maranasan mo ang mga mabubuting bagay. Amen? Kahit anong sakit karamdaman, pagagalingin ka ng Panginoon. Kahit anong nasa isipan mo, ang ngayong kabuhayan na walang pag-asa, may pag-asa kay Jesus. Amen? Kaya sabi nga, tayong mga tao, lagi tayo gusto ng Panginoon, lagi tayo nakatingin sa langit. Hindi lagi nakayupo. Doon sa ating mga napanood na hearing, mayroon doon lagi nakayupo. Bakit tinatanong, bakit ka na lagi nakayupo? Kasi wala na akong masabi. Sabi nung taong iniimbestigahan. Tuloy natin. For God is not unjust to forget your work. Hindi lang niya kinalimutan ang iyong nagawa. Amen? And labor of love. Tingnan niyo po yun. Ang work na walang pag-ibig ay walang kabuluhan. Pero ang sabi ng tinuturo sa atin ng Panginoon, ano bang ating ginagawa natin ito na may pag-ibig. Amen po ba? Sa pamilya natin, sa ministry, we are preaching Jesus with love. We are preaching to the people with love. Amen? Love is the greatest. Kapag salita ka man ng iba't ibang wika, ma-interpret mo man ang mga dreams and visions. Pero kung wala ka naman pag-ibig, lahat na yun ay walang kabuluhan. Amen? Tandaan po natin yan. Tayo narito sa church na may pag-ibig. Maraming church, nag-away-away na hati kasi sila ay walang pag-ibig. Pero nakikinig sila ng mensahe every Sunday. Pero walang pag-ibig. Pero nag-away-away na hati ang church. Dahil sila mayroong ano sa isa't isa, against sa isa't isa. Pero sila yung mga believer. Mabuti na lang ang Diyos ay hindi nakabase doon. Amen? Hindi nakabase sa pagkakampi-kampi. Kahit mananampalataya kayo at nagkakaroon ng diskusyon, nagkakaroon kayo ng samaan ng loob,
mabuti hindi doon nakabase ang kaligtasan ng Diyos. Pero itinuturo sa atin ng Panginoon kung ano yung tama. Amen? Nagtuturo man tayo sa simbahan na walang pag-ibig, walang kabuluhan. Sa pagtuturo, kailangan may pag-ibig. Ang mga nagtuturo sa bata, kailangan may pag-ibig. Ang pagbibigay, kailangan may pag-ibig. Kaya tayo nagbibigay dahil may pag-ibig tayo na ayaw natin mapahamak ang mga tao. At yung ating binibigay ay gagamitin para sa kaligtasan. Paano natin marating ang mga kabundukan kung wala naman tayong pamasahe? Amen, Pastor, by faith. Amen, kahit by faith, kailangan mayroon kang pambayad sa bus. Mayroon kang panggasolina. Amen? Hallelujah. Napakaganda po ng talata na yan. God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown towards His name, in that you have ministered to the saints and do minister. Tingnan niyo po yun. Ministered to the saints. Amen? Laging pinaalala ni Pablo na kung kayo masagana, huwag niyong kalimutan, tulungan ang mga kapatiran na mahihirap. Kung kayo naging milyonaryo, tulungan niyo ang mga mahihirap. Yun ang laging paalala ni Pablo. To the household of faith, ang mga mananampalataya na wala pang kapasidad na sumagana ang buhay. Amen? Dahil sa pag-ibig, hindi tayo nabubuhay kung wala ang pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig na yan gusto ng Panginoon na ating ipagpapatuloy. Amen? Yes. Hallelujah. So sabi niya, dyan po ako magtatapos. Sabi niya, and we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end. Same diligence. Amen? Hebrews 6:11. And we desire that one of you should same diligence to the full assurance of hope. Pag-asa. Na laging may pag-asa. Hallelujah. At sabi niya dyan, that we do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promise. Amen? Dahil lahat ng mga pangako ng Diyos ay makakamtan sa lahat ng mga naniniwala nito. That you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promise. Kaya, sa buhay natin, wala pong sayang. Our labor will not be in vain. Kahit yung pagsamba natin linggo-linggo. Amen? Kahit minsan tinatamad tayong magsamba. Pero sino po ang tinatamad kung ikaw'y sumasamba sa tunay na Diyos? Sino ang hindi naniniwala sa Diyos kung ikaw ay walang nakamtan, walang hindi dininig ang prayer mo at ikaw'y nanghihina? Hindi po ang tunay na Diyos, ang tunay na Diyos na gumawa ng langit at lupa, siya ay dumidinig ng ating mga panalangin. Hindi siya umaatras. Amen? Hindi siya nag-withdraw sa atin. Hindi niya tayo iniiwanan. Lahat ng pagsubok natin, hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Ganon kabuti ang Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoong Diyos. Amen? At sa kanyang pagmamahal, siya'y namatay, ibinigay niya kanyang sariling buhay para sa atin. Para tayo hindi masumpa. Para tayo hindi mapahamak sa lahat ng mga tao, sa lahat ng naaabot ng mensahe ito. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mananatiling mahirap. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mananatiling ng sakit karamdaman. Ang Diyos ay nagpapagaling. Paniwalaan mo siya, panampalatayaan mo siya. Kaya kung ikaw ay hindi pa kinikilala o hindi mo pa tinanggap ang Panginoon, ako po yung manalangin para sa iyong kaligtasan. Sumunod ka sa panalangin ito, Panginoong Hesus,
Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Hugasan mo ako na iyong banal na dugo. Salamat sa buhay na wala hanggan. Sa pangalan ni Jesus. At panalangin ko po ang lahat ng mga may sakit. Right now, sa oras nito, Panginoon, abutin mo ang lahat ng mga taong may sakit. Maaaring sila'y napadaan lang sa panunood ng programang ito. Kahabagan mo ang lahat ng mga may sakit. Padaluin mo ang kagalingan. I rebuke sickness and disease. I rebuke the curse of sickness and disease, the curse of poverty. Lumayas ka, umalis ka sa lahat ng mga taong may sakit. At dinideklara ko ang kagalingan. I declare healings. I declare signs, wonders, and miracles sa lahat ng mga negosyante na tila bumabagsak ang kanilang kabuhayan. I speak miracles of financial breakthrough in your businesses. In the name of Jesus. Sa lahat ng mga walang trabaho, magkakaroon kayo ng trabaho. Just believe that God loves you, that God will provide all your needs. Thank you, Lord, sa mga himalat kagalingan na ibinibigay mo sa lahat ng mga nanonood. Hanggang sa muli, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung end.